Hello, isang magandang araw sa inyong lahat, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome po sa aking channel. Praise God. Ako po si Brother Jomel Pelones. Kaya yung aking channel Jojo Pelo. Kasi ang apelyido ko ay Pelones. So isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Minsan pa sa araw na ito tayo'y mag-encourage sa inyo mga kapatid. So yun mga kapatid, alam naman natin yung pinagdadaanan natin ngayon sa buong mundo. Dumadanas ng pandemya. So maraming pagsubok na ating hinaharap. So sa pagsubok na ito mga kapatid, hindi dapat tayo manghina, hindi dapat tayo pang hinaan ng loob. Kailangan lang natin lumaban. Laban lang tayo at kumapit tayo sa Panginoon na ating pinaglilingkuran, sa ating Panginoong Diyos. Magtiwala tayo sa Kanya. Sabi niya nga mga kapatid sa Mateo 7 verse 7, sabi niya ron, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang bawat humahanap ay makakatagpo at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Sa panahong ito, anuman kalagayan natin, anuman kulang sa atin, sabi ng Panginoon, humingi tayo sa Kanya at tayo bibigyan niya. Kailangan natin ng kapayapaan. Kailangan natin sa panahon ngayon, ang lahat ay kailangan ng pagkain physical, at kailangan din naman natin ng pagkain spiritual. So sabi nga sa Mateo 4:4, ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. So ngayon kailangan talaga natin ng pagkain kasi nagugutom ang lahat. Kasi walang trabaho, ilang buwan na walang trabaho sa nangyaring pandemya na ito, lockdown. So kaya ang sabi ng ating Panginoon, ano man yung bumabagabag sa atin, ano man yung dinadala natin, ano man yung kailangan mo, sabi ng Diyos, humingi ka sa Kanya at ikaw ay bibigyan. Ang humahanap ay makakasumpong. Ano man yung hinahanap mo sa puso mo, kapayapaan, kaligayahan sa iyo, matatagpuan mo yan sa Diyos at ikaw ay Kanyang bibigyan. Makakasumpong ka sa Kanya. Yung mga tanong mo na hindi masagot ng kapwa mo tao, sa Diyos mo itanong at ikaw ay hindi bibigyan ng Diyos at gagamit siya ng mga tao para ikaw ay para matagpuan mo yung iyong hinahanap. At sa panahong ito, wala naman tayong ibang gagawin at wala tayong magagawa kundi ito yung pinapakita ng Diyos na wala tayong magagawa kung di kumilos ang Diyos sa atin, di tayo kahabagan ng Diyos. Sa panahong ito nangyari itong ganitong pandemya para ipakita ng Diyos na kailangan natin siya, na kailangan natin siyang hanapin, kailangan natin tawagan, kailangan natin mag-pray, kailangan natin lumapit sa Kanya, kailangan natin magtiwala sa Kanya. Ang sabi ng ating Panginoon, humingi ka sa Kanya, ikaw ay bibigyan. Ano man pangailangan mo, ano man kailangan mo sa buhay, tumawag ka lang sa ating Panginoon. Siya lang yung ating malalapitan sapagkat ang salita ng Diyos ay subok at tunay. Hindi siya parang tao na nangako sa atin na mapapako lang. Ang pangako ng Diyos ay tunay at mangyayari ang Kanyang pangako at gagawin niya. Ang sabi niya mga kapatid, praise God, wala tayong ibang gagawin kundi magtiwala lang sa Diyos, unahin natin siya. Sabi niya nga sa Mateo 6:33, basahin natin, praise God. Ito lang gagawin natin mga kapatid at lahat ng pangangailangan natin ay ibibigay ng Panginoon. Ang sabi natin, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban
at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sa ibang salin mga kapatid, datapwat unahin muna ninyo ang kaharian at ang kanyang katwiran, at lahat ng mga bagay ay idaragdag lamang sa inyo. So kung unahin natin siya, paglingkuran natin siya, sabi nga ron sa John 15:7, basahin natin mga kapatid, praise God, para malinaw. John 15:7 mga kapatid. Sabi rito, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Praise God. Yun nga ang sabi ng ating Panginoon sa Mateo, unahin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Lahat ng mga bagay na kailangan natin ay ipagkakaloob ng ating Panginoon. Kung tayo'y manatili sa kanya at ang salita niya ay manatili sa atin, hingin ninyo ano man ang inyong ibig ay ibibigay sa inyo ng ating Panginoon. Sabi niya, humingi kayo at kayo'y pagbibigyan. Ano man kailangan natin, hindi yan ipagdadamot ng ating Panginoon. Ang Panginoon natin mga kapatid, parang yun yung ating Ama na nasa langit. Ano man yung bigyan, ano man yung ating hingin sa kanya, hindi niya ipagkakait yun kung mabuti para sa atin. Kasi minsan mga kapatid, humihingi tayo, mga kapatid, hindi binibigay, nagtatampo tayo. Kasi hindi yun makakabuti sa atin. Example mga kapatid, humingi ka ng kotse. Hihingi ka ng kotse mga kapatid, pero hindi ka marunong magmaneho. Para saan yung kotse mga kapatid? Hindi ka naman marunong magmaneho. Diba? Kaya yung kailangan mga kapatid, yung kailangan mo lang yung makakabuti sa iyo, yun yung mga binibigay sa atin ng Panginoon. Yung pagkain mga kapatid, physical, mabuti para sa atin. Hindi ka pagkukulangin ng ating Panginoon. Subukan mo ang Diyos. Maglingkod ka sa kanya ng tapat. Yung salita niya ipamuhay mo. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Hindi ka mawawalan. Sa panahon ng pandemic mga kapatid, subok namin mananampalataya ito. Lahat ng mananampalataya, subok itong salita na ito. Na hindi sila nagkulang sa kabila ng pandemya. Hindi sila pinabayaan ng Diyos sa kabila ng pandemya. Ikaw kapatid, nagutom ka lang pero buhay ka. Nagutom ka lang pero hindi ka katulad ng mga na tinamaan ng COVID-19 na sa hospital. Mapalad ka. Tayo mga kapatid, praise God, yung ating pangangailangan lang yung physical nating pangangailangan lamang. Pero ang sabi ng Diyos, humingi ka sa Kanya, tumawag ka sa Kanya. Sabi niya nga sa Jeremiah 33:3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ipapakita ko sa iyo mga mga bagay na hindi mo nga lubos na maisip. Yung mga nabibigatan, yung mga maraming problema, inaanyayahan ng Diyos yan. Basahin natin mga kapatid sa Mateo 11:28. Mga kapatid, inalok tayo ng Diyos. Tayo lang yung hindi lumalapit sa Kanya. Mateo 11:28. Sabi rito mga kapatid, inanyayahan tayo ng Diyos. Sabi rito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Walang ibang kapahingahan mga kapatid, kundi ang ating Panginoon. Yung totoong kapahingahan. Kapahingahan ng iyong puso. Yung mabibigat mong dinadala. Subukan mong lumapit sa Diyos. Mag-pray ka. Tumawag ka sa Kanya. Humingi ka ng tawad sa iyong mga kasalanan. Magpakumbaba ka sa Kanya. Makakaramdam ka ng yung kagaanan ng loob. Patuloy ka lang na maglingkod sa ating Panginoon. Magtiwala ka lang sa Kanya. Hindi Kanya pababayaan kapatid. Ang ating Diyos mga kapatid,
never tayong iniwan ng ating Panginoon. Iniwan na tayo ng mga kamag-anak natin, ng nanay natin, mga magulang natin, kapatid natin, kaibigan natin. Iniwan na tayo lahat-lahat. Nakaramdam ka na parang ikaw ay nag-iisa, pero ang Diyos, hindi ka niya iniwan, mga kapatid. Kaya hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Sa panahong ito, sa dinadaanan natin pandemya, mga kapatid, wala tayong ibang matatakbuhan. Walang ibang makakatulong sa atin. Walang ibang magkapag-ingat sa ating mga buhay, ng ating kalusugan, kundi tanging Diyos lamang ang may kakayanan na ingatan tayo, ilayo tayo sa mga tiyak na kapahamakan. Sa karamdaman, ilayo tayo, mga kapatid. Siya lamang yung may kakayanan. Kahit ano pang gawin natin, magdoble-doble pa tayo ng mas, maligo tayo ng alkohol, kung hindi tayo ingatan ng Diyos, wala tayong magagawa. Kaya ngayon, mga kapatid, ang tanging nating malalapitan lamang, tanging natin matatakbuhan, lahat ng kailangan natin, mga kapatid, pinansyal, pisikal na pagkain, mga kapatid, o anumang problema natin, mga kapatid, problema natin sa ating mga kamag-anak, anak, pamilya, magulang, sa Diyos natin, mga kapatid. Sa Diyos natin ilapit ang lahat. Magpakumbaba tayo sa ating Panginoon. Yun lang, mga kapatid. Sabi ron, mga kapatid, sa ating nabasa, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makakatagpo. Pumatok kayo at kayo pagbubuksan ng ating Panginoon. Sino ka man, gaano ka man kasama, hindi ka pagsasarhan ng pinto ng Diyos. Sabi niya nga sa mga kapatid, 1 John 1:9, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. 1 John 1:9. Basahin natin, mga kapatid. First John 1:9. Praise God. Ang sabi rito, mga kapatid, subalit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, papatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Ganong ka man kasama, ano man nagawa mo, lumapit ka sa Diyos. Kumatok ka. Pagbubuksan ka ng ating Panginoon. Lumapit ka sa Kanya, humingi ka sa Kanya. Siya ang ating Ama na makapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa Diyos. Subukan mo ang Diyos, mga kapatid. Subukan mo kanyang mga salita. Tapat siya at banal, mga kapatid. Pangyayarihin niya lahat ang kanyang mga pangako sa atin. Kung ikaw ay takot, mga kapatid, basahin mo Jeremiah 41 verse 10, mga kapatid. Isaiah 41 verse 10, mga kapatid. Sabi niya ron, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlupaypay sapagkat ako yung Diyos. Yun ang pangako ng Diyos. Praise God. Sa Joshua, mga kapatid, Joshua 1:9, saan, huwag kang matakot, manlupaypay sapagkat ako ang Panginoon mo Diyos. Ako'y sumasa iyo saan ka man pumaparoon. Kaya magpakatapang tayo, magpakatatag tayo. Tibayan natin ang ating pananampalataya. Pakatatag tayo, kapatid. Kapit lang tayo sa ating Panginoon. Praise God, di tayo pababayaan ng Diyos. Sasamahan niya tayo hanggang sa tayo'y magtagumpay. Lagi tayong magtatagumpay, mga kapatid, pagkasama natin ng Diyos. Never tayong matatalo, magagapi ng kaaway. Basta kapit lang, tibayan lang natin. Nandiyan ang Diyos, mga kapatid. Hanggat sa huli, sasamahan ka niyan. So hanggang doon lang, mga kapatid. At muli, ako'y nagpapasalamat, mga kapatid, at sa channel na ito, mga kapatid. Welcome kayong lahat, mga kapatid. Comment kayo, mga kapatid, sa channel ko kung meron kayong gustong ipag-pray natin. Wala naman tayong ibang matatakbuhan, malalapitan. Tanging Diyos lang. Kung meron kayong nais na ipag-pray natin, mga kapatid,
karamdaman, problema, ipag-pray natin, ilapit natin yan sa Diyos. Comment lang kayo mga kapatid kung mayroon kayong mga problema at mayroon kayong mga, kung mayroon may mga karamdaman na kailangan ng prayer mga kapatid. Yun ang pinakamahalaga mga kapatid, prayer. Hindi yan nababayaran mga kapatid ng halaga, sapagkat meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat at pangyayarihin niya yung ating mga panalangin mga kapatid. So welcome kayo sa channel ko mga kapatid. Salamat mga kapatid sa inyong panonood. At shout out nga pala mga kapatid sa ating mga kamag-anak mga kapatid, aking mga kamag-anak, mga Pelones family, Suliano family. Salamat sa inyo mga kapatid. At sa lahat mga kapatid ng nanood, salamat sa inyo lahat. At muli mga kapatid, magandang araw sa inyo at isang pagpalang araw sa inyo lahat. Salamat po.